Kung magiging observant lang si Michelle, marahil ay makikita niya ang labis na sakit na umalipin noon sa best friend niyang si Jerry. Ang dahilan ay ang pinasabog ni Michelle na ayon dito'y good news. Ngunit ang good news ay nagmistulang balaraw na tumarak sa dibdib ni Jerry. Katotohanan iyong pinakalilihim-lihim ng binata. Sina Michelle at Jerry ay best friend since grade school. Sa iisang school sila nag-aaral simula prep at maging sa kolehiyo ay sadyang sumunod si Jerry sa university na pinili ni Michelle. May lihim na pagmamahal si Jerry sa kaibigang matalik. Sa kasamaang palad, hindi mutual ang damdamin nila. Sa katunayan ay ibinalita ni Michelle sa kaibigan na sinagot na nito ang 2-year-old suitor na si Mau. Mag-boyfriend na ang dalawa. I'm happy for you, best friend. Thanks, bro. Alam ko naman yun. But it doesn't mean na magbabago na ang lahat sa atin. Tayo pa rin ang best of friends, right? Of course. Oo naman, syempre. Wala na akong makikitang best friend na katulad mo. Wow naman. Touch naman ako dyan. Love you. Naglalambing na niyakap-yakap pa ni Michelle ang kaibigan. Wala itong kaalam-alam sa tunay na saloobin ni Jerry ng mga sandaling iyon. Iyon ang simula ng biglang pagbabago ng mood ni Jerry. Naging malulungkutin ito na walang magbabago sa pagkakaibigan nila ni Michelle ay hindi ganoon ang nangyari. Magmula nang maging official boyfriend si Michelle at si Mau ay bihira nang magkasama sa mga lakaran ang magkaibigan. Kung dati ay sinusundo ni Jerry si Michelle after office, ngayon ang boyfriend na nito ang gumagawa niyon. Mula sa trabaho, walang ganang umuwi na lang ng bahay si Jerry. Manunood o makikinig ng sounds sa loob ng sariling silid. Hanggang mag-umaga ay halos hindi ito dalawin ng antok. Sa tuwin ay naghihintay lang ng text message o tawag si Jerry mula sa kaibigan. Iniwasan na nito
ang maunang gumawa niyon. Nangangamba kasi na baka masamain iyon ng boyfriend ni Michelle. Isang hapon ay kusang tinext ni Jerry si Michelle. Agad nag-reply ang dalaga. Sunduin you me mamaya after office, talk us. Saglit nagdalawang isip si Jerry kung papayag sa gusto ni Michelle. Sa huli na naig din ang pananabik nito na makita ang kaibigan na lihim na iniibig. Mula sa office ni Michelle ay sa paboritong pizza house sila humantong. Are you sure hindi magagalit si Mau? Nagpaalam ako sa kanya. Sinabi kong kailangan nating magkita dahil may importante tayong pag-uusapan. Tell me nga, bakit hindi ko alam na may plano ka palang? Nagkibit balikat pa si Jerry. Biglaan lang. Maganda ang offer kaya grab ko na. Sayang. Pinilit hinuli ni Michelle ang tingin ng kaibigan. Iyon ba talaga ang totoong dahilan? Oo naman. Ano pa kaya? Bago ay umingos dito si Michelle. Kainis ka dyan. Iiwan mo na pala ako. Biglang nangilid ang luha ni Michelle at kitang-kita iyon ni Jerry. Oh, bakit ka umiiyak dyan? Mamaya makita tayo ng boyfriend mo, isipin nung kung anong ginawa ko. Kailan ba ang alis mo? Wala pa, pero soon. Kainis ka talaga. Wag na wag kang aalis na hindi nagpapaalam sa akin dyan. Oo naman, syempre. At ihahatid ka namin sa... Nope. Walang maghahatid sa akin kahit sino, ayoko. Naghiwalay sila na may pangakong hindi aalis si Jerry nang hindi nagpapaalam ng maayos sa kaibigan. Nang mga sumunod na araw ay naging busy na si Jerry sa pag-aayos ng mga papeles. At sadya nitong hindi sinasagot ang mga text messages ni Michelle. Hanggang maaari ay gusto ni Jerry na manahimik hanggang sa araw ng kanyang paglipad patungong ibang bansa. Hanggang isang gabi, may pagka-desperada at galit na ang text message ni Michelle na nabasa ni Jerry. Bakit you ganyan? Hindi niyo ba mi tinuturing na best friend? Dahil nagmamahal ay naantig naman ang loob ng pusong nagmamahal ni Jerry. Napilitan itong mag-reply sa kaibigan. Huwag yung magalit, friend.
Nag-promise me na magpapaalam sa iyo office. Paalis na ba? Marami pang sumunod na text messages si Michelle. Patunay na masama ang loob nito sa biglang panlalamig ng kaibigan. Ngunit hindi na iyon sinagot pa ni Jerry. Hustong 1 buwan, nagmula nang magsabi si Jerry kay Michelle na mag-a-abroad. May natanggap na tawag si Michelle sa kanyang cellphone. Nasa opisina noon ang dalaga. Hello? Hello, Jerry? Hello? Choppy kasi ang linya at maugong masyado. Hello, Jerry? Asan ka ba? Ang ingay naman, hindi kita marinig. Ngayon na ang alis ko, friend. Goodbye. What? Hello, Jerry. Hello? Ngunit putol na ang linya nito. Nag-busy tone na ang kanyang cellphone. Hindi nag-atubili si Michelle na tawagan si Jerry. Ngunit nabigo ito. Naka-off na ang cellphone. Cannot be reached na ito. Walang yang yun. Ngayon na ang alis tapos hindi ko siya babatiin kahit kailan, promise. Totoong nagalit si Michelle sa kaibigan. Dahil hindi ganoon ang inaasahan nitong pamamaalam mangyayari sa kanila. Naging mainit na ang ulo ni Michelle sa buong maghapon. Para mabigla sa ibinalita ng ina pagdating niya sa kanilang bahay. Nagbibiro ba kayo? Ang ibig mong sabihin, hindi mo pa alam? Mami, hindi maganda ang mood ko, kaya huwag niyo akong biruin. Bakit kita bibiruin? Patay na ang kaibigan mo. Patay na si Jerry kaninang umaga. Ang kuya mo nandoon na ngayon at makikiramay. Hindi nga rin makapaniwala. Saglit na hindi nakakilos si Michelle sa kinatatayuan. Usap ko lang kanina sa cellphone si Jerry, Mami. Kanina. Baka nagkakamali ka. Kanina siya namatay. Aksidente daw. Hindi malinaw sa akin ang detalye. Magbihis ka na at kung gusto mo'y sasamahan kitang pumunta roon. Bukod kina Michelle at Jerry, close ding totoo ang kanilang mga pamilya. Kaya nabigla ang lahat sa nangyari kay Jerry. Kung hindi pa nakita mismo ng dalawang mga mata ni Michelle ang katawan ni Jerry sa loob ng kabaong, ay hindi pa ito maniniwala. Patay na nga si Jerry. Ayon sa balita, papunta ito sa embassy nang masagasaan ng isang bus. Dead on the spot si Jerry. Hindi mapaniwalaan si Michelle ang naganap.
Hindi rin niya maunawaan kung paano pa nakatawag sa kanya si Jerry. Bagay na hindi niya maigiit sabihin kanino man. Sa tabi ng kabaong ni Jerry ay hindi nagpaawat ang mga luha ni Michelle. Halos managhoy ang dalaga sa nangyari sa best friend. Hindi pa sana uuwi si Michelle kundi pinilit ng ina ni Jerry na magpahinga na muna dahil baka kung mapaano ito sa walang tigil na pag-iyak. Nang nasa sariling silid na si Michelle, sa kanya naisip na tingnan ang cellphone. Nginig ang mga kamay nitong pinindot ang menu upang tingnan ang received calls. Sa buong pagtataka ni Michelle, hindi nakaregister ang cellphone number ni Jerry sa receive call. Paanong nangyari iyon? Talaga namang tinawagan niya ako kanina. Number niya ang ginamit niya pero bakit hindi nakaregister dito? Hindi ko in-off ang cellphone ko kaya hindi pwedeng mabura ang mga... Paano nangyari iyon? Tiningnan niya ang dialed number. Nakaregister ang pangalan ni Jerry. Ibig sabihin ay totoong tinawagan niya ito kanina. Ngunit hindi niya makontakt. Mixed emotions ang naramdaman ni Michelle. Hindi niya alam kung ano ang iisipin. Ngunit hindi niya mapasinungalingan ang tawag na natanggap mula kay Jerry. Lalong napaiyak si Michelle nang maalala ang huling usapan nila ni Jerry. Nangako itong magpapaalam bago umalis. Pangakong tinupad naman ni Jerry. Lamang kung buhay pa ito o patay na ng sandaling gawin ang pangakong pagpapaalam ay walang makapagpapatunay.